Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa atin pong narinig na gospel ngayong 12 Sunday in Ordinary Time, ito po ay continuation noong gospel na narinig natin mga nakaraang linggo. Nung si Jesus ay pumili ng kanyang mga alagad o mga apostol, sila ay dinala sa iba't ibang mga lugar para magpahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Yun yung kanilang misyon. Iba't ibang mga lugar yung pupuntahan para ipahayag ang salita ng Diyos. At sabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, huwag kayong matatakot. May mga uusig sa inyo, may mga hindi maniniwala, mayroong mga kakalaban sa inyo, mayroon hindi sa inyo papansin, may mga magagalit sa inyo at marami pang iba. At sabi lang ni Jesus sa kanyang mga apostol, huwag kayong matatakot. At yun marahil yung gusto niyang ipaunawa sa kanyang mga alagad. Hindi kasi madali yung misyon. Hindi madali yung ipapagawa ko sa inyo. Pero huwag kayong matatakot at panghihinaan ng loob. Dahil sasamahan tayo ng Panginoon sa lahat ng ating gagawin, basta ito lagi ay patungkol sa Diyos. Kaya nga doon sa last part ng gospel, sabi ni Jesus, I will acknowledge everyone who acknowledge me before others, I will acknowledge before my Heavenly Father. Kung kikilalanin ninyo ako sa harap ng maraming tao, kikilalanin ko rin kayo sa harap ng aking amang nasa langit. Kaya mahalaga yung misyon na ipinapagawa ng Panginoon dahil kapag kinikilala natin ng Diyos, ang regalo ng Diyos, kikilalanin din tayo pagdating natin sa Kanyang kaharian. Kaya yung takot, mawawala. Mas minsan, kahit sasabihin natin, mahirap pa din, pero unti-unti mawawala yung takot kasi binibigyan tayo ng pag-asa ng Diyos at lakas dahil sa Kanyang mga salita. Marami po tayong mga bata na nasa harap natin ngayon. Pag tinanong ko kayo, o mga maliliit na bata, dito kayo tumingin sa akin, huwag kayo magkwentuhan muna. Ano ang kinatatakutan ninyo ngayon sa edad nyong yan? Maliban sa boses ng nanay nyo, ano pa? No? Ano ang kinatatakutan ninyo sa inyong buhay? Natatakot ba kayo ngayon dahil nagpasok ka na? May nakatatakutan ba kayo sa school? No? Siguro, sa maliit ninyong ganyang edad, madalas ang kinakatakutan nyo lang ay multo. No? Madalas ganoon lang naman yung sabihin nyo, natatakot kayo sa multo. Pero maliban doon, sana huwag nyo katakutan yung boses ng nanay ninyo. No? Dahil pag yung boses ng nanay ninyo kinatakutan ninyo, nako, lahat naman. No? Basta boses ng nanay. No? Pero yun ay isa sa mga kinatatakutan lang ng bata, mga multo. Pero yung takot, normal yan. Huwag kayong paghihinaan ng loob. Sabi nga, kapag nakakaramdam ka ng takot, okay lang. Kasi, ibig sabihin nun, buhay ka pa. No? Kasi nakakaramdam ka pa ng takot. Pero yung takot, katulad ng narinig natin sa mabuting balita nung sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, madalas kasi yung takot ay nararanasan natin sa nangyayari lang sa ating paligid. Marami tayong alalahanin sa buhay at yun madalas yung ating kinatatakutan. Ano kaya yung ating kakainin? Makakatapos ba ako ng pag-aaral? Meron kaya akong baon bukas? No? Mga takot na minsan ay iisipin ninyo, mga pansamantala lang. Hindi naman permanente yung takot na nararanasan. Pero ano sabi ng Panginoon? Huwag kayong matakot sa mga bagay na pansamantala, yung mga bagay na kinatatakutan lang ng katawan. Sana mas katakutan daw natin yung katawan at kaluluwa na maaaring mahulog doon sa impyerno.
At yun yung gustong sabihin ng Panginoon. Mas katakutan natin yung mga bagay na maaaring maghulog sa atin, na maaaring ikamatay ng katawan at kaluluwa doon sa impyerno. At ano ito? Yung mga kinatatakutan natin na baka hindi na tayo nakapagsisimba, yan, katakutan nyo yan. Yung hindi ka na nakapagdarasal araw-araw kasi mas busy kang gumamit ng cellphone, yan, katakutan mo yan. Yung mga bagay na hindi ka na nakakagawa ng mabuti sa iyong kapwa, yan ang katakutan ninyo. Yung hindi ka na marunong magpatawad ng iyong kapwa, yan ang katakutan. Kasi sabi ng Panginoon, kapag yan ang mga bagay na hindi na ninyo nakakatakutan, mas matakot ka. Kasi yan yung mga bagay na maaaring maghulog sa iyo sa impyerno dahil yan mismo ay pumapatay ng kaluluwa. Kaya pansinin ninyo, mas iba yung kinatatakutan natin na wala tayong pera, baka wala na tayong baon, wala tayong kakainin, mga pansamantala. Pero sabi ng Diyos, higit pa dyan, mas matakot ka kapag wala ng Diyos sa iyong puso. Mas matakot ka kapag hindi ka na sumusunod at naniniwala sa Panginoon. Kaya nga, mismo ang Panginoon, sinabi din sa atin doon sa ikalawang pagbasa, kahit nga nung nagkamali si Adan at si Eva, yung ating sinaunang mga magulang, sila'y natakot dahil alam nila sila ay hubad. Pero nagalit ba ang Diyos nung sila ay natakot? Nung bang nalaman nila na sila'y nagkasala, nagalit ba ang Diyos? Hindi. Ang ipinaramdam ng Diyos, imbis na siya'y magalit, ang kanyang pinaramdam sa takot nila Eva at Adan ay awa, pagpapatawad. Kaya nga iniligtas pa rin ang tao mula sa kasalanan. Hindi naman huminto ang Diyos na sabihin lamang kay Eva at Adan, bahala kayo dyan, pagsisihan ninyo ginawa ninyo, magdusa kayo dyan. Hindi. Dahil sa awa ng Diyos sa tao, gumawa pa rin ang paraan ng Diyos na ipadala ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para iligtas ang tao sa kasalanan at maiangat muli ang dangal ng tao mula sa kanyang pagkabagsak sa kasalanan. Yun marahil ang tugon ng Diyos sa takot, awa at pagpapatawad. Kaya mga kapatid, kapag ikay nakakaramdam ng takot, ang hahanapin mo, Diyos. Hindi ka hahanap ng Bombay o kaya ng 5-6, no? Kapag natatakot ka na kung wala ka nang gagastusin, huwag kang hahanap ng pang 5-6. Ang hahanapin mo, Diyos. Magdasal ka. Lumapit ka sa Panginoon. Kasi ang Diyos, handa siyang makinig sa ating mga kailangan. Handa siyang tumingin sa atin at pakinggan ang ating pangangailangan para mawala ang takot sa ating buhay. Awa at pagpapatawad ang kayang ibigay ng Diyos sa atin. Kahit natatakot tayo, kahit bunga ito ng ating pagkakasala, kayang ibigay ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Kaya ito marahil yung gustong ipaalala ng Panginoon. Magpatuloy lamang tayo sa ating misyon. Huwag tayong hihinto sa paggawa ng kabutihan. Ipagpatuloy nating ipalaganap ang mabuting balita ng Panginoon. Kahit may hirap, kahit minsan ay nakakatakot at nakakapagod, lagi tayong tinitingnan ng Diyos. Lagi tayong sinasamahan ng Diyos para palakasin ang ating kalooban na tumugon sa kanyang panawagan. Ipalaganap ang mabuting balita sa lahat. Nawa sa araw na ito, maging lakas natin lagi ang ating Panginoon. Ang Eukaristiya, ang pagkain na nagbibigay buhay, ang laging maging gabay at lakas natin sa araw-araw para magpatuloy sa ating misyon. Kaya po, kapag kayo ay pinanghihinaan ng loob,
kapag kayo ay natatakot sa buhay, magsimba. Dahil sa Eukaristiya, lagi nating kapiling at kasama ang Diyos. Tinatanggap lagi natin ang biyaya ng Diyos para lagi tayong palakasin, hindi lamang ang ating katawan, bagkus maging ang ating kaluluwa. Amen. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.